Paglaya. Ito ang ating isang salita ngayong araw na ito. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapakita sa atin ng iba't ibang tagpo ng paglaya. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung paano ipinakulong ng mga Pariseo at Saduseo ang mga unang Kristiyano dahil sa kanilang pangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit habang nasa bilangguan ang mga unang Kristiyano, sila'y pinalaya ng anghel at pinagbilinan na pumunta sa templo upang doon ay magturo. Gayon din naman, sa ating mabuting balita, narinig natin yung famous John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him might not perish, but have eternal life. Hangad ng Diyos na ang kanyang pagmamahal ay magpalaya sa atin mula sa kasalanan, mula sa mapait na karanasan, at mula sa mga kapahamakan na dulot ng mga pagkakamali nating nagawa. Kung minsan iniisip natin na ang kahulugan ng kalayaan ay ang paggawa ng mga bagay-bagay sang-ayon sa ating sariling kagustuhan. Kapag tiningnan natin ang kalayaan sa ganitong pamamaraan, maaari itong magdulot sa atin sa kapahamakan o sa mga bagay na hindi maganda. Itinuturo sa atin ng mga pagbasa natin sa araw na ito na ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay yung pagpili ng mabuti at tama sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag tayo nananatili sa kabutihan, tayo nananatili sa pagmamahal. Pag tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos, dito tayo higit na nagiging malaya. Ngayong panahon ng muling pagkabuhay, pinapalaya tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Sana maging malaya tayo sa paggawa ng mabuti at tama sa lahat ng pagkakataon. Paglaya.